Director Matibag, pasagot ko na po sa inyo direkta, no? Kasi napaka-emphatic ng denial ng asawa ni Mike Defensor, pati na rin po ni Mike Defensor, na wala silang kaugnayan doon sa ni-raid na KTV bar dyan po sa Pasig City. Pero ano po ba yung lumalabas doon sa inyong investigasyon at saka doon sa mga dokumentong nakalat ninyo? Well, ganito po, noong unang-una, yung dokumento, mahirap pong pabulaanan eh. Meron po tinatawag sa rules of evidence, sa rules of court, sa aming mga nasa legal profession, that the best evidence rule is a written document because the document will speak for itself. Ang pwede mo lang depensa dyan sa dokumento, kung peke ba yung dokumento, kung yung dokumento ay ginawa under duress, doon lang po magkakaroon ng problema. Pero dito po, this is a SEC document ng Security Exchange Commission, yung GIS nila ng 2025, na nagsasabi doon na yung Sirin Corporation, ang presidente po at chairman ng kumpanya ay si Julie Defensor at ang treasurer ay ang anak po niya na si Miguel Gabriel Defensor. At ito pong Sirin Corporation, nakalagay mismo po doon sa dokumento, doing business under the name style of Blue Hotel. Yung Blue Hotel po, yun yung hotel na nasa taas ng Chicago KTV. At yung Chicago KTV naman po, mayroong contract of lease with Sirin na magpapatakbo po noong Chicago nga po, ng KTV, which is registered as a KTV family KTV po. Yun po yung nangyari dyan. So, actually, nung amin pong nirescue yung mga biktima ng human trafficking, hindi pa po malinaw sa amin, wala pa po yung dokumento. At pagkatapos po nung amin pong pag-rescue, doon lumabas yung mga dokumento. At doon po namin nakita na nagpapatakbo po ng Blue Hotel at nagpapalis doon po sa Chicago KTV, ayun nga pong Sirin Corporation na kung saan official po ang asawa at anak ng dating Congressman Mike Defensor. Okay, sige po. Director Matibag, i-clarify ko lang po, no? Nung ikinasan ninyo itong raid na ito, wala pa kayo idea na may kaugnayan sa pamilya ni Mike Defensor itong KTV bar? Tama po ba? Tama po. Ang pagkakaalam lang namin yung pong Clip Point Development Corporation, yung Clip Point Square na yon, kasama po si Mike Defensor. Pero yung pong KTV, hindi po namin alam na siya ay involved po doon. At Okay. hindi rin namin alam na yung hotel pala doon, yung hotel sa taas, ay sila po rin ang nagpapatakbo. Okay. Under Sige, bago po the natin different company. bago po natin busisiin yung yung ownership ng Blue Hotel tsaka yung management ng KTV bar na na-raid ninyo, no. Unang-una, paano niyo po ba nasagap yung balita na merong mga illegal activities na nangyayari dito sa KTV bar na ito? Meron po mga nagreklamo sa amin, nagbigay na impormasyon yung sa intelligence po namin, pumasok po yan, na meron nga pong nangyayari doon na illegal po na gawain. Sabi nga po, una, yung prostitution po, human trafficking. Tapos, eventually, ni-report may drugs din po. So, halos isang buwan po namin sinurveillance yan. Nagpadala po kami ng mga assets namin na pumasok talaga roon, na nagpanggap ng mga customer at nagkaroon po talaga ng mga transaksyon, ng pag-uusap. At doon na po namin nalaman na yung parang itong Chicago KTV, merong sikretong daanan bakit doon sa Blue Hotel kung saan po ginagawa po yung pakikipag-sex po ng mga worker nga po na tinuturing namin na victim po ng human trafficking. Okay, sige po. Para din na kasi ang pinapalabas ng mga defensor dito, pinupolitikan nyo lang si Mike Defensor in particular at kayo mismo yung tinuturo, no? Pero pag-usapan natin yung facts, yung detalye. Ano yung mga na-discover nyo in terms of illegal operations doon sa Chicago KTV, no? Paki-explain po yung kalakaran. Sabi niya meron secret passage, no? Pero basically, kunwari, yung parokyano pagpunta diyan, ano yung pwede niyang i-avail ng mga illegal activities? So, Yung pwede niyang ganito lang po. kasadlakan. Pagpasok pa lang po ng pintuan, ang tatambad na sa atin, may bar, tapos meron pong aquarium. Hindi ko po alam kung alam niyo po yung aquarium na tinatawag. Yung aquarium po, doon meron pong mga benches doon, nakaupo po doon yung mga babae. Yun nga po, doon nakaupo yung mga babae. Pag pumasok po yung customer, doon mamimili. Kausap po yung tinatawag na floor manager, yung papasang, para po pabili,
At pag naalok na po, ba, iinom-inom, dadalhin doon at eventually, iaalok na po yung ating po mga naging biktima nga doon, iaalok na kung willing magbayad po para magkaroon po ng sexual intercourse po. At San, pag nagkasundo po, doon na sa secret stair, secret door, paakyat sa taas, pupunta na po doon sa kwarto na meron pong kama. okay, so Yun walang saan. ano to? Parang front lang po yung Family KTV. Kasi kung Family KTV ang impression ko, pamilya, kahit sino, magkakabarkada, pupunta, kakantahan, videoke. Di ba hindi po ba? Ah, tama po. Meron naman po mga kwarto rin na parang kung mapupuntahan niyo po yung mga family KTV, may mga kwarto rin kakanta. Pero meron po isang malaking stage na ang ano nga po, sabi sa amin dyan, may performances paminsan dyan na nagsasayaw yung mga babae. Ano po, pero may mga private room po na may mga upuan, may magiinuman. Pero tingin ko po, kung tayo po, hindi po natin dadalhin yung pamilya natin doon dahil baka magulat, masak po yung mga anak natin. Mm. Yung aquarium, yung po ba yung ano, yung parang naka-display yung mga biktima, yung mga babae, tapos pipili yung client. Tama po, salamin po yan na under the anti-human trafficking law, pinagbawal na po yan eh. Tinanggal na po yan, yung may salamin, yung may ganyan eh. Kasi na-objectify po natin yung mga babae, that is the very purpose of the law na inaaboy po yung ganyan pong pagtatrato sa mga kababaihan po. Opo. Wala po kasi akong ka-idea sa mga ganyan eh. No? Pagpasensyahan nyo na po ako. Okay. Opo. Si Ronald Yamas, mukhang maraming alam sa ganyan. Ay, Ako po, wala palagay ko masyado po, eh. agree po ako si Oo. Sen Edu. Baka Oo, marami Sen Edu. karanasan. Sigurado yun. Okay. Anyway, so front yung Family KTV. Saan pumapasok yung drugs? Kasi may nakita akong video ng raid eh. May mga nakitang Opo. droga, hindi po ba? Well, inalaw na po nila yung establishmento nila na maging drug den. Yung pot session doon na may mga may dalang droga, papayagan nilang gumamit doon. Kasi po, pagpasok ko pa lang ng pintuan ng KTV, pagpasok ko pa lang, nandun po ako mismo, siguro mga pang-limang kwarto pa po wala doon sa pintuan, eh amoy na po doon sa buong establishmento, yung amoy po ng marijuana. Yung kush po na nakita doon na high-grade marijuana po. Nandun ka lang, kahit sa labas po, maaamoy mo. So, ibig sabihin, ito po, pinapabayaan ng mga nandoon, ng mga nagpapalakad na maging lugar para mag-pot session po yung mga customers nila. Mm. So ang nakita nyo ay marijuana. High-grade marijuana. Meron pa High-grade po bang marijuana iba? po yung kush po. Wala na pong iba, although yung report nga po sa amin noon, may mga iba pong pinagbabawal na mga dangerous drugs, mga pinagbabawal na gamot, kagaya po ng cocaine na meron doon na po na may nakakabintahan doon. Pero nung nirate po namin, in fairness, yun lang high-grade marijuana po yung aming nakita doon. Okay. So ang ano po yung mga ikinaso ninyo laban dito sa mga nasa likod nitong KTV bar na ito? At sino-sino Well, po yung mga kinasuhan? unang-una na po yung violation of anti-human trafficking law. Kasi kinasuhan po yung mga nahuli po na mga nagtatrabaho doon na yung mga nag-aakto po ng mga manager at nag-aalok po ng kaso, ng sexual papers nga po. At yung pong mga official po, base doon sa dokumentong aming nakuha. At saka po meron pong yung nag-avail po ng sexual services po na customer po doon na isa po namin sa kaso yun. So ilan po lahat-lahat yung kinasuhan ninyo? Parang ang total po, if not very sure, that mga 25 po na individuals po yung nakasuhan. Okay. So again, kasama yung asawa ni Mike Defensor at saka yung kanyang anak. Opo, tama po. Okay. So ano ba yung tamang term dito? Sino yung may-ari nung Chicago KTV na ni-raid? Meron po, lumalabas po dun sa lease contract na pinirmahan ng Serin, may tatlong personality na owner noong pong nung Chicago KTV. Pero yung isa po doon na treasurer, Cherry Del Rosario ng Chicago KTV, nung tinitingnan po namin, is also a director and a shareholder of Clip Point Development Corporation. Tapos yung Serin naman po, ando doon nga po yung asawa ni Congressman Mike Defensor saka anak niya. Yung asawa niya is president and chairman at yun naman pong anak niya is the treasurer. Then there are other individuals po na mga officers. Isinama po namin lahat sa kaso yun. Bakit po namin sinama? Lumalabas.
na sila yung nag-ooperate ng Blue Hotel na karugtong na po. Kumbaga, it's an entire ecosystem, Christian. Parang anong nangyari, pagpasok ng customer, may mag-aalok yung mga nagtatrabaho doon. Tapos pag nagkasundo na, aakyat doon sa Blue Hotel, diretso na, may kwarto na po. Naka-preserva na po. At itong hotel na to, wala naman po ibang kinikater na customers, kundi yung mga nanggagaling doon sa Chicago KTV na alam na po na ang gagawin ay magkaroon po ng pagtatalik doon po sa lugar. Okay. So hindi pala ito yung hotel na pwede ka yung mag-walk-in lang, mag-check-in kung pagod ka. Talagang ito palang hotel na to para dun sa para sa KTV. Yun ang lumalabas po. Yun po yung gusto nilang front na parang hotel to para sa lahat. Pero kung makita nyo po yung location, wala namang pupunta ron para doon mag-check-in. At less than 15 po yung rooms eh. Talagang nakadesenyo lang po talaga. Talagang pag nagkaroon po ng ocular inspection, nakadesenyo talaga yung hotel na yon para gamitin po sa human trafficking. Yung nga pala, sino po ba yung mga involved na agencies dito sa operasyon na ito? Or was this solely the operation by the NBI? Ay, Christian, magandang tanong yan kasi parang sinasabi, si Atty. Matibag yan, pinupolitika na NBI lang yan. Hindi po totoo na NBI lang. This is well coordinated with the local government of Pasig City po. Nakipag-coordinate po. At katunayan po, napakarami pong CSWD officers na pinadala ang City of Pasig para tumulong po sa amin. Kasi ang mangyayari po yan, rescue and entrapment yan. Pag yung mga nirescue mo, you will turn over ito na CSWD po ng local government. So ando doon po yan. At bago po ikinasay operation, there is a coordination with IACAT. Ito po yung Interagency Task Force Against Trafficking. Interagency Coordination Against Trafficking. IACAT po yan. Sa DOJ po, naka-coordinate din po kami dyan. So, at yung kung barangay mismo, kung nasaan yung KTV, ando doon po yung barangay official po ng barangay Ugong na nakakasama po dito sa KTV na ito. So hindi lang po tayo, at nag-imbita rin po kami ng media to make sure na everything is covered po. Wala kaming itatako. Dahil inaasahan na nga po namin yan na Christian na sasabihin politika to So ganoon na nga po ang sinasabi ngayon. Pero malinaw naman po ang dokumento, ang ebidensya at ang prosesong ginawa. Pag pinignan nyo naman po yung video dyan, hindi katulad ng sinasabi ni Atty. Topacio na Gestapo-like, tingnan naman po ninyo, napaka-professional po ng hunting na ginawa po ng ating pong mga ahente. May hirit ba si Atty. Topacio? Na Gestapo-like Gestapo-like daw po at panggigipit lang yung ginawa ng NBI. Ganun ba? Siya ba yung abogado ni Mike Defensor dito? Opo, nagtataka nga po ako, Christian, kasi kilalang malaking tao naman yan si Atty. Topacio, pero minsan parang maliit ang kanyang mga pangunawa sa mga bagay na nangyayari sa ating bayan. Ano po? Maliit, hindi kalakihan yung kanyang pangunawa sa mga nangyayari. Opo. Pero malaking tao po siya. Opo. Oo. I saw what you did there. Okay. Anyway, sa pagkakaalam ninyo, gaano katagal na po ba nag-ooperate itong Chicago KTV? Matagal na po. Legal activities. Matagal na po kasi nung tinitrace back po namin, ang original na pangalan niya, Beneto Luna. Tapos yung KTV, Luna. Okay. Ang pangalan ng KTV. Para 2017 po nagsimula. Tapos yung pong hotel, Luna. Nung pinasok nga po namin, nung nag-rate, yung mga trophy doon sa hotel, Beneto, doon sa KTV, Beneto Luna pa. At yung pong Beneto Luna at yung Luna, hindi may tatanggi na ang may-ari, sila Congressman Mike Defensor, yung pong Seri. So kung narinig mo niya yung interview niya, sabi niya, matagal na yan, 2019, hininto na namin yan. Pero nung tinatanong siya kanino nilipat, di niya masagot. Kasi po, wala naman talagang paglilipat na ginawa. Dahil yung pinakahuli pong GIS nila na sinabit sa SEC, 2025, sila pa rin po. So hindi ko po alam kung bakit nagtatahi ng istorya, ayun naman po yung totoo. Okay. Sa ngayon po, anong status ng KTV bar na yan? Sarado po yan ngayon, no? Sarado po yan. Binabantayan din po ng local government. Sana na po. Tapos,
nakapag-file na kayo ng kaso, no? Human trafficking. Tama May po. bail po ba yan? O wala? No bail? Kung Sa sakasakali. piskalya pa lang po nakapile, pag po ang piskalya nagkaroon ng probable cause na tinatawag, ipapile po yan sa korte at may recommendation po yan na no bail dahil yun po yung nakasaad sa batas under the human trafficking law. Pagka po human trafficking, may po yung batas natin, no bail po yan. Okay. Ilan po muli yung na-rescue ninyo, no? Yung mga, yan, yung mga nahanap ninyo dyan. 54 po. 54 po 54. nakababailan po. Opo. 54 po Nasaan na po nakababailan. sila ngayon? Well, we turn over them po sa CSWD po. At kami naman po sa NBI, we offer them help also if they want to undergo parang therapy or something. Meron po kaming behavioral science department that can handle that po. Okay. Pasagot ko na rin po sa inyo itong yung sinabi ni Mrs. Julie Defensor. Sabi niya, we have absolutely no connection to the targeted establishment or its operations. Sinabi niya na nasa dokumento, yung pangalan niya at saka ng kanilang anak. Tapos ito yung sabi niya, no? Basically, relentless pattern of harassment. Stop using me, our daughter, and hundreds of innocent displaced workers as collateral damage in a dispute that has nothing to do with us. Basically, kung meron daw kay issue, diretsuhin niya na lang itong si Mike Defensor. Go ahead, sir. Sir, maybe it's the other way around eh. Kung may issue po sa akin sila or si Mike Defensor, wag nating idamay po yung mga ahente ng law enforcement at iba pang ahensya ng gobyerno natin na gumagawa ng kanilang mandato. Ang mandato po natin dito, mag-promote ng law and order. Kung may illegal, hulihin po natin. At hindi ko po kasalanan, hindi kasalanan nino man, na sila, inilagay nila yung kanilang sarili sa sitwasyon na pwede silang managot sa batas. Alam niyo, mahirap naman pong paniwalaan na hindi natin alam yung nangyayari dyan eh. Yung dokumento po nandiyan dyan eh. So, i-dispute natin. Ito lang po, Sir Christian, ang tanong lang. Number one, meron bang nangyayaring human trafficking dyan? Number one. Ako po, sasagutin ko, meron. Kasi ano po bang Na-establish elemento ng human trafficking para lang po mas maliwanag. Tatlong bagay po yan. Yung act. Ano yung act? Nag-recruit sila ng mga kababaihan para magtrabaho doon sa Chicago KTV. With the promise of good pay, di po ba? So recruitment, number one. Tapos yung mode, ano pong ginawa nila? Sinasabi po ni Mike Defensor, sabi niya, wala namang pilitan dyan na nangyayari eh. So I'm reading his mind, ibig niya sabihin, lahat naman yan, pumapayag yung gusto nila mangyari. But ang nakalimutan niya, under the human trafficking law, yung pong pag-encourage by giving monetary consideration, yung nila na by machination, by deceit, kasama pong elemento yan. So, alam po ninyo kung anong findings namin nakakalungkot dyan? Majority of the 54 rescued individuals, single parent, single mom. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, they prey upon somebody na mahirap, yung kapit sa patalim, yung kailangan ng pera. So, yung alok na 15,000, 20,000 na kikitain nila o 5,000 na kikitain nila, pwedeng pumasok. And ano yung nagiging purpose? Ending prostitution. Isinasalang nila yung mga kababayan sa prostitution. So, nandun yung tatlong elemento. Saan nangyari yan? Diyan po sa tinatawag na Chicago KTV. Sabihin na natin, wala silang direct operation doon. Pero hindi absolutely natin kasi sila yung nagpalis. So, doon nagkaroon ng transaksyon. Ang problema ngayon, yung act mismo ng prostitution, yung pinakang essential na act na yung sexual intercourse, nangyari doon sa establishmento nila, yung Blue Hotel. So meron. Pangalawa, alam nyo ba o hindi? O pwede na lang hindi sabihin na hindi nila alam. Di po ba? Pero, ang problema, yung dokumento na galing sa SEC, na galing sa local government business permit, pangalan nyo po ang nakalagay dyan eh. Pangalan nyo nandiyan dyan. So paano itatanggi? Ano pong sabi ng Anti-Human Trafficking Act? Yung nag-maintain ng establishment na ganyan will be answerable under this act. So malinaw po. So asan po doon yung sinasabing wala silang kinalaman at ako'y namumulitika? Baka it's the other way around, Sir Christian. Sila yung namumulitika dahil very active si Mike Defensor sa pagkritika sa gobyerno ngayon at nahuling ganito, ang depensa nila, hindi, pinulitika lang to. Ang tanong ko lang, bago sabihin namumulitika, meron bang nangyari na sinasabi namin? At ano ba ang connection nyo sa dalawang establishmento na yan?
Tsaka medyo mas na-alarm ako rin sa binanggit ninyo, no? Majority ng 54 na na-rescue ninyo, single parents, basically single Sing- moms. Single mother. Anong ibig sabihin nun, Sir Christian? Hindi po ba? Pinagsasamantalahan nyo yung kahirapan nila, yung pangangailangan nila. And that is the very essence ng anti-human trafficking law. Yan yung pinakina-avoid ng human trafficking law. Na pagsasamantalahan mo yung kahinaan nila, yung pangangailangan nila.